We are so lucky na ang MCGI ay tumulong sa ating mga wish sa mga kakulangan natin sa mga offices. Again, for my 26 years of service in the PNP, ngayon ko lang makita na may nag-donate ng ganito karaming equipment sa offices. Matagal na po akong commander on the ground at nagpapasalamat ako sa MCGI. Sa lahat po ng ating mga opisyalis ng pambansang pulisya, sa amin po sa Members Church of God International o MCGI, kami po ay naniniwala na mayroon tayong tungkulin sa harap ng Diyos. At ito ay tungkulin na aming sinumpaan sa harap ng Diyos. Ang magtulong-tulong na sumunod sa Kanyang utos. Hindi namin po alam kung saan kami kukuha ng sponsor para magawa ito. Siguro merong right time. Let's wait for the right time. Pero while waiting for the right time, we keep on praying na sana may dumating na tamang mga tao. So, bukal sa puso yung pagmimisyon para sa aming lugar. Kailan kaya namin mapaparepair ito ng maayos? Naniniwala kami bilang katungkulan ng isang taong sumunod sa utos ng Diyos, ang pagsunod po o ang pagtalima ay magbibigay naman sa atin ng liwanag, kagaya ng sabi ng Panginoong Hesus doon sa 8 at 12 ng Juan. Sinasabi po doon na siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod ang wika sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Kaya po, ang ilaw na iyon na ating sinusundan, na siyang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ang kautusan ang wika ay tanglaw. Ang utos ay tanglaw. Ang kautusan ay liwanag. At mga saway na turo ay daan ng buhay. Ang utos po na ating dapat na masunod ay utos na magbibigay ng liwanag sa ating mga kabuhayan. At ang liwanag po na yon na ating sinusundan ay dapat na makita sa ating mga buhay. Kaya po ibig namin sa isang maliit na paraan, ang liwanag na ito ay makita sa MCGI. At sa pamamagitan po ng sinasabi nga ng Mateo 5 at 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Natutuwa po ako na dinig ko kanina si Ma'am Arlene Lazaro nung sabihin niya na habang naghihintay, ang sabi niya, sinabayan namin ang panalangin. Panalangin na sana ay mayroong makarating dito sa amin na mga taong maaaring makatulong sa amin. At natutuwa po ako dahil ang pagkakaroon ng Memorandum of Agreement sa ating mga kagawad ng pambansang pulisya sa pangunguna ni Colonel Arnedo ay naging tugon sa panalangin ni Ma'am Arlene Lazaro.
Bilib po talaga ako dun sa samahan ng grupo ng MCGI kasi nung tinatanong ko po sila, lahat pala talaga ng worker ay miyembro. Kaya mabilis yung gawa kasi nagkakaintindihan, nagkakaunawaan that they are working for a common goal and they are working because they are being called by God to serve. It was built out of faith and it will be used for faith. Actually po, hindi ko nga po kilala yung MCGI, nag-search lang po ako. Ang isa lang pong hanga ako, pag po kausap ko yung mga worker, lagi po nilang sinasabi, pagkaloob ng Diyos. Ayun. Tapos, magaganap. Parang kinikilabutan po ako. Yung mga salitang gano'n. Tapos, yung pag nag-uusap po sila, yung paggalang sa isa't isa, laging may papuri at pasasalamat. Basta ang masasabi ko lang po dun sa grupo, it's really a living faith. It's not a dead faith. Kung kaya po, sa ganitong paraan, amin pong ikinagagalak na maging bahagi ng pagpapahayag ng karangalan ng Diyos na siyang tumawag sa atin. Isang bagay na aming pinaniniwalaan sa 2:9 at ng unang Pedro na kayo ang wika'y isang lahing hirap, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang pagtawag po ng Diyos na yon ay pagtawag na ibig nating matugunan, maipahayag ang kanyang karangalan. Makikita mo talaga ang pag-ibig ng ating may kapal, na nakikita natin na hindi man tayo magkakilala nung una, pero ngayon makikita natin na ang pag-ibig ng Diyos ang nagbubuklod sa atin at nabuo tayo ng pagbibigay ng pagmamahal din sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa pag-aaral ng ating mga kabataan dito sa Sitio Pinaganakan. Lolo, yung pong kulang na lang po yung hallway niya at saka finishing na lang po yung kinakailangan po para po ma-fully finish na po yung ating multipurpose. Multi-purpose po na yun dahil malaki naman po. So baka mga dalawang klase po, kasya po ron. Masaya po kasi yung graduation po namin ngayon, may matinong pagdadausan na po. Blessing po talaga yung pagdating po ng MCGI po sa Pinaganakan. Tuwan-tuwa po kaming mga magulang. Ang sabi namin, siguro ito na yung sagot sa mga panalangin namin na mga magulang na sana dumating ang isang araw na merong magandang puso na mag-donate ng aming school. Kaya kung mayroon man po kaming nadala sa inyo ngayon, kung mayroon man po tayong nagawa para sa ating mga kapwa-tao sa lugar ng pinag-anakan at sa iba't ibang paraan kung paano pong tayo pa'y nagsisikap na makagawa ng lahat ng mabuting ipinahihintulot ng Diyos na ating magawa. Ang lagi po naming sinasabi, hindi po ito sa aming karangalan, kung hindi sa karangalan ng Diyos na tumawag sa amin. Ang pagtawag po na yan, kagaya ng nangyaring pagtawag sa apostol na si Pablo. Ang sabi ni Pablo, dun sa 1:1 ng Korinto, si Pablo ang wika na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At si Sostenes na ating kapatid, tinawag sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Na kung saan kami po'y naniniwala
dito din kami tinawag ng Diyos sa loob ng Iglesia ng Diyos o sa Church of God International. Na sa pagtawag na yon, ibig namin pong maging maliit na bahagi, maipahayag ang karangalan ng Diyos na lumalang sa atin. At sa bawat lugar po kasi ng Bulacan, ay sa inyo pong mga nasasakupan ay mayroon naman pong chapter ng MCGI. Kaya po, ang ibig sana namin sa isang maliit na paraan ay mas direkta na rin makaabot sa inyo kaagad kung paano naman kayo higit na matutulungan ng ating pong mga kapatid sa inyong area of jurisdiction. Primarily, ang una po ay ang maging mabuti silang mamamayan sa inyong lugar at huwag maging sakit ng ulo ng ating mga pambansang pulisya. Kaya kung meron po kayong problema sa aming mga miyembro, sabihin po ninyo sa amin at pagka ayaw pong magpasaway, amin pong gagawin yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi po ng Biblia, bilin po ni Pablo kay Tito sa 3 at 10 po ng kanyang sulat, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Kaya pagka hindi po sumusunod sa aral ng Diyos, hindi po namin kinikilalang lehitimong miyembro ng Church of God International. Kaya po, makakaasa kayo sa inyong mga areas of jurisdiction kung ang isa pong kaanib sa MCGI ay sumusunod talaga sa aral ng Diyos, wala po kayong magiging sakit ng ulo sa kanila. Sa halip, ay magiging katulong po ninyo sa lahat ng mabuting mga paggawa. Dahil ang amin pong paniniwala, mayroong daan na dapat na lakaran ng isang tao. Ang sabi po ng 2 at Gs ng Efeso, tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan po ang aming paniniwala kung ano ang relihiyon. Kung tayo po ay nagre-relihiyon at ayaw nating gumawa ng mabuti, wag na lang tayong mag-relihiyon. Kaya po sa amin, kung ayaw din lang naman makisama sa paggawa ng mabuti, wag na kayong sumama sa amin. Dahil ang amin pong paniniwala, gusto naming makasama, kagaya po ninyo ngayon, dito po sa ating pong lugar ng ating mga pambansang pulisya, ay yung naghahangad talaga na gumawa ng kabutihan sa lahat ng walang pagtatangi. Kaya muli po, kami po ay nagpapasalamat una sa Panginoon at sa inyo pong lahat sa pagkakataong mabigyan po ninyo kami ng ganitong mga oras na mapakinggan ang amin pong ibig na mailapit sa inyo. Wala po kaming hangad na masama sa kanino man. Wala po kaming hinihintay na anumang kapalit. At kahit na ano pa po ang maging balik naman sa amin, ang aming paniniwala, ang sabi po ni St. Paul sa 5 at 15 po ng unang Tesalonica, ang sabi niya po, lagi ninyong piliin at sundin ang mabuti. Huwag gumanti ng masama ang sino man, huwag gumanti ng masama sa masama. Sundin ninyong lagi ang mabuti. Kaya po, yun ang ibig naming magawa, masunod ang lahat ng mabuti. At ang mabuti po na yan ay nakapaloob sa kautusan ng ating Panginoon. Ang sabi sa 7 at 12 ng Roma, ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Kaya yan po, ang sa tulong ng Diyos ay ibig namin ding maibahagi po sa inyo. Kasabay ng pangakong ito ay ang aming pananampalatayang hindi matutulog. Dahil ang pananampalataya po, ang sabi ni Santiago sa 2 at 22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, naging sakdal ang pananampalataya. Kaya po, ang pag-ibig na itinuturong aming natutunan ay ibig naming maisagawa. Dahil ang sabi po ng unang Juan 3 at 18, huwag tayong magsiibig sa salita, ni ng dila, kundi ng gawa at katotohanan. Tanggapin po ninyo bilang pasimula
ng ating pong mga sama-samang pagtutulong-tulong na makagawa ng kabutihan. Nakapag-umpisa na po tayo dito last time, amin pong muling susundan ngayon ng isang panibagong medical mission para sa lahat ng ating pong mga kagawad ng pambansang pulisya, sa inyo pong mga mahal sa buhay, at sa mga dependents po ninyo. Sa araw po na ito ay muli tayo po na magsasagawa sa kabuuan po ng ating programa ng pagtuwang sa ating pong mga kagawad ng pambansang pulisya. Papasalamat po tayo sa ating mga opisyales na naririto ngayon at sa pamunuan po ng Bulacan, kay Governor, kay Vice Governor, at sa atin pong higit sa lahat na mga kagawad ng pambansang pulisya. Nawa po, pagpalain kayo ng Panginoon, dalangin namin po ang lahat ng mabuti para sa inyo. Sa ngalan po ng members ng Church of God International, muli po kaming nagpapasalamat sa Diyos. At sa lahat ng ating mga kapatid, mga kasama po natin sa paggawa ng kabutihan at pag-abot sa ating mga kapwa-tao, ibig ko pong iparating sa lahat ng mga miyembro ng Church of God International na sumusunod sa aral at utos ng Diyos. Ikinararangal ko po, kayo ay aking mga kapatid. Maraming salamat. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Magandang umaga po sa inyo lahat.